Ang ating oras ay ganap na pong 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Isang magandang umaga mga kaibigan. Welcome po tayo muli sa ating programang Balitang Lumad. Ito po ang inyong kaibigan, Professor Raydan Lacson, sitting in this time. At ang ating kasamang Avin ay on travel pero naka-hook up pa rin sa atin at makakausap din natin mamaya-maya kung tayo ay papalarin. So welcome po mga kaibigan, lahat na nakikinig, tanan nga nagapalamati, mayong buntag, mayong aga, good morning, magandang umaga po, mayad nga aga, Fiogofon, mapita sa ating lahat. At siyempre, ang lahat ng ating tagapakinig sa buong Central Mindanao at ganun din sa labas ng Central Mindanao. Ang alam natin ay dinig na dinig tayo sa Zamboanga Peninsula. Ano po? At mga kaibigan ay kumbaga, samahan po ninyo ang programang Balitang Lumad sa buong isang oras na ito. Tayo ay on air every Saturday, 10 o'clock to 11 o'clock dito lamang sa ating stasyon DXMY at tayo ay napapanood din sa www.ustream.tv/channel/RMN Cotabato. At siyempre, ang ating kasamang Abin ay on air na ba, Chip? Yes, wala pa. Siguro mamaya-maya ng konti. So, mga kaibigan, samahan po ninyo ako dito sa ating programang Balitang Lumad dahil marami tayong mga updates na naman about sa mga bagay-bagay na pinagkakaabalahanan natin at ng ating mga kasamang lumad dito sa buong Central Mindanao, lalong-lalo na ang ating mga indigenous peoples dito sa loob ng ARMN. At meron tayong mga iba't ibang tribo. Pero bago natin talakayin yan mga kaibigan ng mas malaliman, welcome muna natin ang ating kasamang Avin. Good morning, kasamang Avin. So Si Mario po ito. ang ating kasamang Mario pala ang may hawak ng cellphone dahil mga kaibigan ay magkasama ngayon ang ating kasamang Avin at ang aming mga kaibigan, ang ating oras ay 6 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Good morning, Mar. Sir Ray, Professor Ray, good morning. Mapiyon matugsimag sa mga kapatid natin na mga dulangan manubo dyan sa Tubak Ampatuan at sa part ng Sultan Kudarat. Tayo ay nadidinig din well beyond dito sa sa ating environment dito lang sa Maguindanao kundi kanun din doon sa bahagi ng Sultan Kudarat kasama na ang North Cotabato of course, ang Davao del Sur, ang Southern Bukidnon at siyempre ang Zamboanga Sibugay kasama na ang Pagadian. Kaya magandang umaga sa ating mga kaibigan din na Dulangan Manobo dito sa Barangay Tubak sa municipality ng Ampatuan at siyempre at adjacent sa municipality ng Esperanza. Kasamang Mario, so kamusta ang ating lakad ngayon? Tayo ba ay safe dyan sa ating kinalalagyan? Safe naman po tayo. Andito tayo ngayon sa Kabakan, North Cotabato, on the way to Arakan kasi pupuntahan namin ni Ma'am Avin yung mga katutubo, mga lumad natin na mga scholars sa CSST. Talking about that, kasamang Mario, nabanggit mo nga itong meron tayong mga scholars na lumad kasi kanina sa paunang salita, mga kaibigan, nating nabanggit na pagtatalakayin natin itong mga updates sa mga pinagkakabalahanan na mga issue ng ating mga kasamang lumad sa loob ng ARMN at yung mga pangyayari. Siyempre kasama ninyo ang organisasyong IPDEV na kung saan ito ay sumusulong sa mga karapatan ng lumad dito sa loob ng ARMM. Connected to that ay nabanggit ng ating kasamang Mario, may mga scholars ang IPDEV na mga lumad. Pakipaliwanag nga ito, sino-sino ito at ilan ito sila kasamang Mario at nasaan sila? Dalawa sila, ito sa CSCST at may pangatlo na i-introduce doon.
So, parang si Ma'am Abin yung talagang mas nakakaalam sa kompletong detalye ito. Oo. At kasamang Mario, so kumbaga ay kasama rin sa pagpapasulong natin o pagsusulong natin ng karapatang lumad, siyempre itong pagtulong sa mga gustong mag-aral, ano? Pero hindi naman ito open scholarship talaga, kundi may iilan lang na napili. Ano, kasamang Mario? Ano po, Sir Ray? Okay. Medyo nawawala-wala ano at nag-e-echo pa. Sige lang, balikan natin 'yon mamaya. Isa sa mga topic natin mga kaibigan, tutukan po ninyo ito, no? At iniimbitahan ko ang lahat na makinig, mga lumad, at kasama na siyempre ang Bangsamoro at saka mga Christian settlers dito sa loob ng ARMM at siyempre sa buong Central Mindanao, kasama na ang Zamboanga Peninsula. Alam niyo mga kaibigan, isa sa mahalagang topic na ating nababanggit ano at siguro ay paminsan-minsan nadidinig ninyo ay meron tayong mga kinatawan ng lumad na kumbaga isinasama dito sa legislative body o kaya sa local council, sa konseho ng bayan, ng probinsya, ng rehiyon at saka ng mga barangay, ano? Meron tayong mga kinatawang lumad at ito ay nasa batas po. Ang tawag po sa kanila ay mandatory representative. Bakit representative? Kasi nga sila ay kinatawan. Mandatory dahil ito ay talagang namando na, ano, namando o kaya naiutos ng batas na kailangan magkaroon ng kinatawan ang mga lumad sa local legislative body o sa konseho. At ito ay gusto nating maipaliwanag ng lubusan ng ating eksperto dyan sa mandatory o sa provision ng batas na mandatory representative ng mga indigenous people sa local legislative body. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kaya mga kaibigan, tutukan po ninyo ito, no? At pakinggan mabuti dahil ipapaliwanag sa atin. Okay, so here we go. Ang ating oras ay 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang topic po natin mga kaibigan dito sa Balitang Lumad, isang programang pinapatakbo ng IPDev. Ang ating topic ay mandatory representative. So pakinggan natin ang paliwanag ng ating kasamang Mario Katubay. Yes, Mar, nandyan ka pa ba? Yes. Ray, Masion Matugsimag, itong IP mandatory representation ay originally ng batas na tinakda ng batas na ng IPRA, no, ng Indigenous Peoples Rights Act of 1997. At saka napakagandang provision ito ng batas kasi binibigyang karapatan yung mga kapatid natin na mga katutubo, mga lumad dito sa Mindanao na mabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng ating pangmahala ng pamahalaan. Sa dito sa naman sa IRMM, meron ding lokal na batas na ginawa. Ito yung Tribal People's Rights Act o yung MMA 241. Ulitin natin na kasamang Mario, ano? Ang sinabi mo ay mahalaga. Itong merong batas na ito, yung 1997 na kung saan isa sa mga provision nito ay magkaroon ng mandatory representative. At ayon nga dyan, ipasa ko na lang ito kasamang Mario. May nag-text kasi dito last time ito, no? Ang tanong niya ay, Good AM, Ma'am Avin, kasi si kasamang Avin ang nakaupo dito last time. Ask ko lang po, if fully implemented na ba ang mandatory representative sa mga lawmaking body from region to municipal level? Pinapasa ko na lang ito kasamang Mario para madiretso mo ang iyong paliwanag. Ano? So, salamat sa nagpadala ng tanong na ito. Good morning sa inyo. Pakinggan po ninyo ang paliwanag, dagdag na paliwanag ng ating kasamang Mario. Opo, kung ang tanong po ay fully implemented, sa palagayan natin, hindi pa po 100% fully implemented. Pero malawak-lawak na po yung implementation ng mandatory sa buong bansa. At dito naman sa ARM ay may mga implementation na rin. Kaya lang yung implementation ng IP mandatory representation dito ay hindi nakabatay, hindi NCIP yung nagproproseso. Yung Office of the Southern Cultural Community yung nagproseso ng
ng IP mandatory representation dito. Isa siyempre sa mga dagdag na tanong diyan kasamang Mario ay tanong ng ito ng mainstream madalas ano. Bakit hindi na lang sila sumali sa ano ito sa regular election? Bakit kailangan pa talagang mandatory na represented sila? Ito kasi ay nakitang pribilehiyo, parang yung national government nakita niya na ito yung sort of ano ba yan, parang hustisya na ibinibigay sa mga kapatid na mga katutubo. Kasi sa napakatagal na panahon, siglo-siglo ay totoo po namang napabayaan ang mga kapatid na mga katutubo o mga lumad. At syempre isa siguro sa mga dahilan diyan kasamang Mario ay no you will agree with this ay yung kumbaga dahil minority nga sila ano mga kapatid at kaibigan ano ibig sabihin ng minority konti sila ikumpara natin sa ibang lipunan ano sa mga Bangsamoro at saka sa ano ito sa Christian settler population ano o kaya mga non-Bangsamoro at saka non-IP. Kaya konti sila pag dumaan sila sa regular election, parati silang talo. Kaya nga binigyan sila ng pagkakataon, sabi ng ating kasamang Mario sa batas na ito na hindi na sila dadaan doon kundi represented na sila agad. Tama ba 'yon kasamang Mario? Yes, tama po yun. Kasi minority nga sila at saka isa sa pinakamabigat ay yung talagang napabayaan sila sa napakatagal na panahon kaya binigyan talaga ng legal na tsansa na oportunidad. Dagdag na tanong dito kasamang Mario ay kumbaga o sige sabi nga o sige ano na represented na ang ating mga kasamang lumad automatically doon sa ano sa local legislative bodies ano ito sinasabi ko kanina mga kaibigan mga kaabyanan ito yung local council natin barangay council municipal council sangguniang bayan sangguniang panlunsod ano mandatory na may representative na sila kaagad ang dagdag na mga tanong dito ay kumbaga sabi pag representative na ba sila kaagad ibig sabihin yan ay may sapat na skill kaagad upang magpanday magbalangkas o kaya maggawa ng batas kasi local legislative body diyan may mga training ba ginagawa dito sa kanila bago sila maupo doon sa posisyon na yon kasamang Mario. Palagay ko sinasama na lang sila sa mga mainstream na yung regular na mga training na ibinibigay sa mga kagawad, mga municipal councilor, mga board members, isinasama na lang sila diyan kasi yung requirements naman ng isang IP mandatory representative ay kasing kagaya lang din ng sa mainstream na dapat ikaw ay Filipino-born citizen, ikaw ay registered voter, ikaw ay able to read and write, ikaw ay IP by blood. So, ganun lang din po ka-lenient yung kanyang mga requirements. Medyo napoproblema ang iba mga kasamang Mario. Ano ibig sabihin ng mainstream? Nababanggit mo 'yon. Sino-sino ba ang mainstream na ito na ibig niyong sabihin? Ito po yung gobyerno, yung ating munisipyo, yung ating probinsya, yung ating barangay local government units. I see. Okay, so ibig sabihin hindi yung minority kasi nga sinasabi nga natin minority ang mga lumad. By the way, mga kaibigan, kasamang Mario, may dagdag ko na lang dito po sa ARMM, sa loob ng ARMM. Mga kapatid at kaibigan, mga kaabyanan, ang ating lumad, ang ating indigenous people ay merong 3 o 4 na mga malalaking lipunan ng indigenous people sa loob ng ARMM mismo. Ano po? Sino-sino ito sila? Ito yung lipunan una ng mga Teduray. Ang pronunciation, mga kaibigan, Teduray, hindi Tiruray. Okay? Yan kasi ang medyo kung sa Ilonggo pa namatan naton nga mga ini nga pangalan Tiruray. Well, gawa ito ng mga Amerikano nung panahon ng Amerikano, ang kanilang dinig ay Tiruray. So ayan, naisulat nila sa libro Tiruray, pero it's really Teduray. Kasama ng Teduray siyempre ang mga Dulangan Manobo. Ang malaking bahagi ng lipunan ng Dulangan Manobo ay nandun sa Sultan Kudarat. Pero mayroon silang segment.
isang barangay dyan sa Barangay Tubak sa loob mismo ng ARMM. Ang Barangay Tubak ay sakop naman ng municipality ng Ampatuan. Yan po ang Dulangan Manobo. Ngayon, meron din tayong segment ng tinatawag na lambangian naman. Ano itong lambangian? Ito yung mga descendants nung mix na intermarriage, mix ng Dulangan Manobo at mga Teduray. At itong mga lambangian naman ay matatagpuan sa South Upi dito sa loob din ng probinsya ng Maguindanao. Lambangian. So tatlo na yan, Teduray, Lambangian at saka itong Dulangan Manobo. Merong iba pang mga segment ng ibang mga lipunan ng indigenous people kagaya ng Higaunon, ng mga Tigwahanon, ng Talaandig at ito yung mga nagdating dito sa bayan ng Wao sa Lanao del Sur. Ang Wao naman ay maraming makaintindi nito nandun sa nandoon malapit sa probinsya ng Bukidnon. So, mayroon ding mga segment ng Arumanon Manobo na kumbaga nanirahan na rin sa loob ng ARMM pero hindi talaga iyan ang kanilang lugar. Pero kumbaga ay marami na sa kanila nanirahan sa loob ng ARMM. Nevertheless, yun yung apat na grupo nung iba't ibang grupo ng mga indigenous people sa loob ng ARMM. At ito nga ang sinisikap ng ating pakikibaka dito na maipatupad itong kautusan ng batas na magkaroon sila ng mandatory representative dito sa ating local legislative body. So yan ang pinapaliwanag ng ating kasamang Mario Katubay na nagbabiyahe ngayon kasama ang ating kasamang Abin Acuña Gulo. At mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating diskusyon. Ang ating oras ay 22 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Kung meron po kayong dagdag na mga tanong dyan, pakipasa lang ng inyong tanong. Sasagutin natin next week, hindi ngayon. At meron tayong tanong dito na ipasa nga ito last week. Ang tanong dito ay, good morning, ask ko lang po ilan lahat ang tribo dito sa Mindanao. Ayun, sige. At ito ay sasagutin natin. Kasamang Mario, nandyan ka pa. Andito pa po ako, Professor Ray. And well and good, safe trip. Okay. Ang tanong dito kasamang Mario ay ilan daw ba talaga ang tribo dito sa loob ng isla ng Mindanao? At ito ay pinagsisikapan ng organisasyon ng IPDev na talagang ma-account ang buong mga indigenous peoples. At matanong nga natin ito si kasamang Mario, ang salitang ang tawag nila sa kanilang sarili ay lumad. Ang lumad ba ay tribo, kasamang Mario? Ang lumad po ay hindi tribo. Ito po ay isang katawagan. Isang opisyal na katawagan ng mga katutubo na andito lang sa Mindanao. At saka napagkaisahan na yung lahat ng mga katutubo na andito sa Mindanao ay tatawagin sa pangkabuuan ng kanilang mga sarili na lumad. Ibig sabihin ay mga naunang tao na nakatira dito sa Mindanao. Ayun, ibig sabihin ng lumad ay yung mga talagang nandito, at hindi sila dayo. Alright, so ang lumad ay hindi isang tribo. Kumbaga ito ay, sabi nga ng ating kasamang Mario, kolektibong pangalan ng mga indigenous people dito sa Mindanao. Sino ito sila? Ito yung mga grupo na hindi kabilang sa grupo ng Bangsamoro at hindi naman kabilang sa grupo ng mga Christian settlers o ng settlers sa buong Mindanao. Sila ay nanatiling nabubuhay sa kanilang native o kaya ang kanilang katutubong pamamaraan sa buhay sa kanilang lugar. Ang tinaguriang pangalan sa kanila collective ay lumad. At yan ay sa Mindanao lamang. Well, doon sa mandatory representative, tatawagin din ba silang lumad representative, kasamang Mario? Wala ko namang lumabas na terminong lumad doon sa batas. So, yung gagamitin pa rin ho na termino ay IP Mandatory Representative. And that stands for IP, stands for Indigenous People
mandatory representative o in short, manrep. Ano, yan ang madalas kong madinig sa ating kasamang Mario. So naklaro na natin na ang indigenous people sa Mindanao ayon sa ating kasamang Mario ay collective na tatawaging mga lumad. Alright? Anyway, ang salitang lumad, saan ba ito nanggaling kasamang Mario? Tagalog ba? Bisaya? Ano ito? Anong language ito? Sa pagkakaalam ko po, ito po ay lingwaheng Bisaya. Kasi mayorya ho naman ng mga impluensya dito sa Mindanao ay mga settler na mga Bisaya, kaya parang nag-dominate yung terminong lumad. At saka tinanggap naman yon ng mga kapatid natin na mga katutubo sa Mindanao na tatawagin din silang lumad. Kaya tinanggap na rin ho yan. Ayun, at tama yung paliwanag ng ating kasamang Mario. Ano? Ang salitang lumad ay hindi salita ng mga lumad mismo, kundi salita ito ng mga Cebuano na ibig sabihin ay native, na katutubo. At ang mga lumad, ang mga natives mismo nagsabi na gusto nilang collective, tawagin silang lumad kasi yung Bisaya naman na salita ay yun parang common sa kanila lahat. Dahil, balik tayo doon sa tanong, ilan ba sila dito sa Mindanao? Well, kasamang Mario, ang mga tribo, katutubong tribo o mga lumad dito sa Mindanao ay binubuo, tandaan niyo ito mga kaibigan, ang mga katutubo dito sa Mindanao ay binubuo ng 18 malalaking lipunan. Nadidinig niyo ako kanina pa, mga kaibigan, mga kasama, mga kaabyanan, mga pagari, at kasamang Mario. Ang ginagamit ko ay lipunan, katutubong lipunan. Dahil ang katawagang tribo, yun ay alam na natin na madalas din natin ginagamit, ordinaryong salita. Pero sa isang matalinong pag-aaral at pananaliksik, ang mas angkop na salita sa ating mga tinatawag na tribo, kasama na tayo kasi tayo dito sa mainstream, tribo pa rin naman. Ako tribong Ilonggo, si kasamang Mario, tribong Cebuano ba, kasamang Mario? Matanong nga kita kasamang Mario, anong tribal affiliation ba? Anong lipunan ka napapabilang? Ako po? Oo. Ako, Cebuano po yung blood ko, pero nakapag-asawa ho ako ng purong Arumanen Manobo po dito sa may North Cotabato sa Libungan po. Ayun, kaya ang magiging anak ni kasamang Mario ay half Cebuano, half Arumanon, Pero balikan natin, ang ginagamit natin dito, sabi ko nga, ay lipunan. Dahil tayo lahat ay bumubuo ng kanya-kanyang katutubong lipunan. Pag nanatili tayo sa salitang tribo kasamang Mario, ang nakastick kaagad sa ating isip, mula nung bata tayo. Alam ko ang aking mga ka-generation ni Ma'am Avin, at ka-generation ng iba pa nating mga kasama, nasa late 40s o early 50s, ay pag sinabing tribo, ang picture kaagad sa ating isip ay yung mga katutubo lang. Ang masama pa dyan, na-picture kasi noon sa mga libro natin, mga kaibigan, mga kaabyanan, matandaan ninyo, mga libro natin sa elementary. Ang picture kaagad ng mga katutubo ay yung mga nakabahag, yung yung walang tsinelas, kulot ang buhok, may hawak na bangkaw, at nangahabol ng mga kung ano-anong hayop dito sa kagubatan. Yun ang na-picture kasi ng mga libro natin, na kalakihan natin sa mga katutubo, At sige, suggestion ko na rin sa mga magulang ngayon, pakisilip nga yung mga libro ng inyong mga elementary graders dyan. Baka yan pa rin ang mga picture na yan. Well, hindi naging maganda ang resulta nito mga kaibigan. Bakit? Kasi na-stick, nadikit, nanatili sa ating isipan na kapag sinabing tribo, ganun ang mga picture nila. Hindi na natin maikonekta ngayon sa modernong panahon na ang mga katutubo natin ay naging engineer na, naging teacher na, naging doktor na, kasabay na natin sa pag-unlad dito sa ating modernong lipunan. Kaya sana mabago-bago yung mga image na yan. Kaya nga, ulitin ko, maalis tayo doon sa salitang ordinaryo na tribo. Ang mas angkop ay katutubong lipunan, side by side with yung itong malakihang lipunan na tawag ng ating kasamang Mario ay mainstream na lipunan. Mainstream
Siguro ay mapaliwanag natin next time yan. Ano? Kasi yung mainstream, ibig sabihin, meron ding side stream. Tama ba yun? Ano kaya ito sa Tagalog kasamang Mario, no? Well, anyway, so gagamitin natin katutubong lipunan, Bangsamoro na lipunan, at saka itong mga settler na lipunan. Balik tayo doon sa katutubong lipunan, 18 yung nabanggit ko kanina mga kaibigan. Ha? Dito sa Mindanao, tandaan po ninyo yan. No? Yung mga teacher na nakikinig, lalong-lalo na yung mga teacher sa araling panlipunan o kaya social studies at saka sa history. Sana mailag nyo yan. 18 indigenous societies, ethno-linguistic. Ano ethno-linguistic? Ito yung mga lipunan na ginogrupo ayon sa kanilang mother tongue naman. Ayan. 18. Okay? At siyempre, marami yung mga sub, Eto na. So, gagamitin natin yung tribe. Sa 18 lipunan, merong mga sub-tribes yan. So, marami rin. But anyway, tandaan natin yon. Mindanao, 18 ang katutubong lipunan. Ang Bangsamoro natin ay 13. Alright? At ang ating settler societies ay binubuo naman ng 9. Okay? Ayan, 9 ang sa, settlers. Ang Bangsamoro ay 13. At ang ating mga katutubong lipunan o indigenous people o mga lumad ay 18. So yan, tama na yung sagot na yan. Sana matandaan ito. Salamat sa nagpadala nitong question na ito. 0935-590-3882. At sana ay nakikinig kayo dyan. Binabati ng programang Balitang Lumad at ng IPDev ang inyong community dyan. Nasaan ba ito? Lex Pangadil ng Dunain, Pikit, North Cotabato ito. Ayan. So, good day. Magandang araw sa inyo dyan. At tuloy-tuloy lang ang pakikinig mga kaibigan dyan sa Pikit, North Cotabato. At sa lahat ng ating tagapakinig sa buong Central Mindanao, ang ating oras mga kaibigan, 32 minutes past 10 o'clock in the morning. At binabati rin natin sa ating Balitang Lumad dito sa pagpapatuloy ng ating programa sa estasyong DXMY. Binabati natin ang lahat ng naaabot ng broadcast na ito, lalong-lalo na dito sa gawin ng Zamboanga Sibugay. Dito sa gawin ng Zamboanga Sibugay ay hindi naman sakop ng ARMM ito mga kaibigan, pero meron din tayong malaking indigenous society dyan o katutubong lipunan dyan. Mahulaan ninyo mga kaibigan kasamang Mario, anong malakihang lipunan ng katutubo ang merong ancestral territory dito sa Zamboanga Sibugay? Isa ito sa 18 na nabanggit ko kanina, At ang katutubong lipunan na ito ay walang iba kundi ang lipunan ng mga Subanen. Ayan. Tandaan ninyo, Subanen dito sa Zamboanga, Sibugay at nakikinig din sila sa atin at lahat ng mga naaabot ng ating broadcast. Magandang araw sa inyo. Mayong adlaw, mayong buntag at hinautuntang naamo sa maayong kahimtang karon diha sa Zamboanga, Sibugay. At siyempre sa buong Central Mindanao at sa buong Pilipinas na rin kasi nga ay kumbaga, naobserbahan natin itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nabubulol tayo dito kasamang Mario. Tayo ay, kumbaga, isinagupan itong sunod-sunod na mga bagyo at mga baha at mga pag-ulan. Yan yung nangyaring hamon sa ating environment. At siyempre sa ating issue naman, marami ring hamon ngayon na hindi na natin babanggitin dito. Marami ring kumbaga hinaharap ang buong sangkatauhan ng Pilipinas. At ang ating mga kasama, mga kapatid na mga lumad ay meron ding sariling pakikibaka dito sa pagkilala at pagsusulong ng kanilang karapatan dito sa ating bansa, sa Pilipinas at lalong-lalo na dito sa loob ng ARMM. Hello, kasamang Mario. Nandyan ka pa ba? Opo, Professor Ray. Andito pa po. Alright. At, well, doon sa tanong kanina nga, nabanggit mo na isa sa mga pakikibaka nga nitong mga kasama nating lumad bilang segue sa ating pinag-uusapan ay itong pagsusulong ng kanilang karapatan at isang malaking step, malaking hakbang ito kapag napatupad itong batas na
nag-uutos na magkaroon ng kinatawan na kung tawagin ay mandatory representative ang mga lumad sa local legislative body o kaya sa mga konseho. Ay natanong nga, malawak na ba ito? Sabi ng ating kasamang Mario kanina, medyo malawak-lawak na rin. Well, tukuyin natin, meron na bang mandatory representative dito mismo sa Regional Legislative Assembly? Yan ang local yung regional lawmaking body natin sa ARMM. Meron na bang representative doon kasamang Mario? Sa palagay ko po, wala pa pong IP mandate sa RLA. Ang yung dati, yung si Assemblyman Mocoder ay parang sectoral representative ata. So hindi pa talaga ito kumbaga ay mandatory representative. So isang isang hamon pa na haharapin ng ating mga katutubong lipunan dito sa loob ng ARMM. Ano kasamang Mario? Opo, malaki-laking hamon pa po kasi hindi pa na talagang naipapatupad ng lubusan yung karapatan sa IP mandatory representation. Ang lungsod ba ng Cotabato City kasamang Mario ay meron na ring mandatory representative sa kanyang sangguniang panlungsod. Meron na ba? Sa balita natin meron na po yung si mandatory representative na Ronald Adamat, isang Tiduray po. At sa palagay natin ay nakaupo na po siya bago lang. Okay, that is good. At itong mga bayan dito sa sa malapit naman dito sa Lanao del Sur, ang WAO, meron na ho bang mandatory representative ang ating mga kasamang lumad dito sa bayan ng WAO? Sa bayan ho ng WAO Lanao del Sur ay wala pa po. Wala pa pong silang IP mandatory representative at saka titingnan pa ho ng OECC at saka ng DILG kung ano yung magiging representasyon ng mga kapatid natin na mga migranting lumad dyan sa WAO. Ayun, at kumbaga sabi mo nga kasamang Mario ay on process pa ito na magkaroon sila ng mandatory representative sa Legislative Council ng bayan ng WAO. Pero may nabanggit ka, migranting katutubo. Ano ito? Bakit tinawag na, akala ba natin pagkatutubo ay talagang taga dyan sa lugar? Bakit naging migrante naman ito? Migrante ho yung mga kapatid natin na nasa WAO na mga katutubo kasi hindi ho sila talagang taga-WAO. Sila yung mga dayo ho na napunta dyan dahil sa paghahanap ng mas mabuting ikinabubuhay. So, dyan na sila tumira, mga ilang ano na rin sila dyan, dekada. Dyan na sila nagkaanak, nagkaapo. So, sila ay mga talagang migrante na kung tawagin mga migrants. Marami din sila dyan. Ayun, so kumbaga ay hindi talaga sila originally taga dyan, hindi kagaya ng ibang mga lumad, kagaya ng Teduray, ng Lambangian at mga Dulangan na sila ay talagang taga dyan sa bayan ng Upi, sa bayan ng South Upi at saka sa bayan ng Barangay Tubac sa Ampatuan. Etong mga taga-WAO ay kumbaga kasabay lang din nung mga settlers na nagsipagdatingan at dyan na nanirahan. So, hindi sila taga dyan. Kaya, yun ang term ng ating kasamang Mario ay migranteng mga katutubo sa bayan ng WAO. Dahil migrante sila, so entitled din ba sila sa mandatory representation, kasamang Mario? Kung yung NCIP talaga, kasi dalawa kasi yung magandang bagay sana kung tingnan natin kasi dalawang batas yung pwedeng ipairal sa ARM, yung sa NCIP, yung sa national level, at saka yung sa ARM naman, yung sa Tribal People's Rights Act. Pero kung yung pagbabatayan ay yung NCIP na guidelines, mahihirapan sila na magkaroon ng IP mandatory representative kasi wala sila sa kanilang ancestral domain. Wala din silang indigenous political structure kasi nga wala sila doon sa kanilang ancestral domain. So, kung sa NCIP, medyo mahihirapan tayo. So, tingnan natin sa OECC kung ano yung specific na mga guidelines nila.
So sa tingin mo kasamang Mario, kailangan pa rin sila talaga magkaroon ng kinatawan sa konseho kahit na kumbaga mukhang hindi nila ano ito, mapunuan itong mga requirements na ito. Bakit sa tingin mo kailangan pa rin nilang magkaroon talaga ng kinatawan sa konseho? Kailangan at dapat kasi unang-una, alam natin na sila ay talagang minority at saka inaakda ng batas yung sa local government code. At least doon sa local government code na sila ay dapat may representasyon, yung tinatawag na sectoral representation. So kahit doon man lang ay maipakita ng ating pamahalaan na talagang binibigyang puwang ang mga kapatid natin na mga katutubo na maging kabilang sa ating gobyerno, yung mainstream. Isa kasi sa mga naging tanong din, kakibat niyan kasamang Mario, ay siyempre kinatawan, ibig sabihin ay minority sila doon, kaya merong magkakatawan sa kanila doon sa konseho. Ngayon, ang tanong ay kung hindi naman sila minority sa lugar, kailangan pa rin bang may kinatawan sila kagaya halimbawa ng ng bayan ng UPI mismo, no? Mga kaibigan, diyan nakikinig ng mga kaibigan natin, mga kasama natin sa bayan ng UPI, ganun na rin sa South UPI. Magandang umaga, Fio Gopon sa inyo lahat diyan. At sana ay napapakinggan ninyo ito at aralin nating mabuti. Ano ibig sabihin ng mandatory representative at ano ang hinihingi nito sa atin sa ating kamalayan, ano. So isang halimbawa dito, ito ng North and South UP, hindi sila minority, majority ang mga Teduray. Ngayon, siyempre, ganyan, sa North UP, ang mayor ay Teduray. Ang mga nasa konseho, karamihan ay mga Teduray. Kailangan pa rin bang meron silang mandatory representative? Hindi naman sila minority dyan, kasamang Mario. Kailangan pa rin po kasi yung batas IPRA naman ay hindi nagsasabi na kailangan wala akong ganong requisitos na dapat minority ka bago ka bigyan ng mandatory representation. Ang sinasabi lang doon na talagang pro-IP ito, pro-katutubo na batas. Ang batas na ito na sa isang LGU, dapat mayroon talagang IP, mandatory representative, kahit pa na yung LGU na yun ay dominante ng tribo pa rin nila. Ayun. At kumbaga, medyo naiintriga tayo doon, mga kaibigan. No? Sana napakinggan nyo yun. Ha? Na kahit ang isang lugar ay majority, karamihan, o kaya kumbaga lugar na mismo ng mga katutubong lipunan. At sila ay kumbaga dumaan sa isang regular na eleksyon at ang mga nahalal ay mga katutubo dahil sila ang majority doon. So sinasabi ng ating kasamang Mario sa kanyang interpretation dito sa batas, despite that, kailangan pa rin talagang merong mandatory representative ang mga ang mga katutubo. So say sa bayan ng UPI, merong mayor, merong vice mayor, merong member ng mga konseho at majority diyan ay katutubong lipunan ng Teduray. Sa kabila noon, meron pa rin representative ang mga Teduray, mandatory representative doon sa konseho sa bayan ng UPI. Ganon din dito sa bayan ng, lumabas tayo sa ARMM, sa bayan ng Lake Cebu. Babanggitin na natin yung mga bayan na majority ang mga katutubo, yung Lake Cebu at saka Tiboli, na kung saan Tiboli tribe ang Tiboli na lipunan ang majority. Yung mayor ay Tiboli, ang mga konseho ay Tiboli, pero mayroon pa rin silang representative. Medyo naiintriga yung karamihan dyan, medyo ito. Maganda ito, naiintriga nga tayo, nag-iisip tayo kasi ako halimbawa na lang kasamang Mario, Ilonggo. Kung ang Konbot Silingon, halimbawa, ang Pigkawayan, Ilonggo ang mga ara sa konseho, Ilonggo man ang mayor. Pwede man ba nga may Ilonggo mandatory representative, Medyo naiisipan natin yun. Anong opinion mo dyan, kasamang Mario? Sige, pwede ko bang ipasa kay Mama Vin para yan, sagutin. Okay, go. Kasamang Abin, nandiyan ka na sa linya. Sige, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig at mukhang nami-miss ka na ng mga ating mga regular
listeners dito sa ating Balitang Lumad? Grabe no, 30 minuto lang, nice na kagad, sobra no. Biro. So anyway, thank you so much Dan. Ito nga, medyo mobile tayo for Arakan. Yung katanungan kasi na bakit kailangan mandatory representative. Di ba may kasabihan tayo na kung sino yung kulang sa karapatan ay siyang dapat magkaroon ng malaking puwang sa batas. That is right. Oo. Yung those who have less in life should have more in law. So kaya nga nagkaroon tayo ng batas na ito para mas mapanagutan kung ano yung kakulangan ng hindi na ibigay doon sa isang sektor. Ang sektor na pinag-uusapan natin dito ay yung mga lumad. So yung mga medyo mayroon namang kakayahang magpatakbo ng kanilang sarili, kagaya ng sinabi mo kanina, mga Ilonggo, mga settler, mga other tribes na medyo may capacity na, hindi na sila kasali doon sa tinatawag nating mga marginalized. So hindi na sila yung mga kasali doon sa mga napag-iwanan. So ang pinag-usapan natin dito ngayon ay yung mga sektor na napag-iwanan. So ang mga lumad po ay alam natin na sa katagalan ng panahon ay parati silang naiiwanan. So yung mga may kakayahan ngayon, kagaya ng mga settler, ng mga Bangsamoro, kagaya ng Maguindanao or whatever tribe, ay sila naman ang magbigay ng pagkakataon na mabigyan ng kaukulang pansin yung mga lumad. Ayun, klarong-klaro ang paliwanag ng ating kasamang Abin, ano? At talagang, ano nga yun, nabanggit mo kasamang Abin? Those who have less in, pakiulit nga po. Life, oo. Kung sino yung may kakulangan sa mga privileges, opportunities, mga kakulangan sa mga serbisyo, ay sila dapat yung pagbigyan ng puwang, malaking puwang sa batas. Ayun, parang motherly ha, kung ang anak mo, kung sino yung medyo nahuhuli parati ha, sa pagkain, medyo alalayan. Ganun ba yon kasamang Abin? Din yan sa pamilya, di ba? Kung sino yung pinakamaliit, yun ang bibigyan natin ng mauna yung mabigyan ng pagkain, ng ulam. Usually ang nanay pa nga ang nahuli. Tama yon kasamang Abin. Lipunan natin. Sa lipunan natin, pag may nakita tayo medyo nahuhuli, tayo na may mga capacity, tayo na mayroong pagkakataon, may privilege, bigyan natin ng pagkakataon na yung mga mahihina ay makakaangat naman ng kaunti. Huwag na natin sabi, bakit pa ba kayo sumusulong ng inyong karapatan dyan? Meron naman kayo lahat nito, ganyan, ganyan, ganyan. Ang wag po natin kalimutan na kung tayo ay medyo nakakaangat sa buhay, bigyan natin ng pagkakataon yung mga hindi nakakaangat sa buhay. Ayun, yes, kasamang Abin, thank you sa iyong paliwanag, ano, at yan ay mas maliwanag pa sa tanghaling tapat, ano, na ang batas nga na ito na nagkaroon ng mandato na magkaroon din ng mandatory representative ang mga katutubong lipunan sa local legislative council ay baga para ito mapatatag naman ang mga mapunan ang mga kakulangan na hindi nila tinatamasa kagaya ng malalaking lipunan. Dagdag na tanong kasamang Abin, bakit doon lang sa local legislative council may mandatory rep? Meron namang ibang mga formations sa sa struktura ng pamahalaan, pero bakit nasa local legislative council po? Oo, di ba yung legislative council ay sila yung tawag natin doon. Sila yung gumagawa ng batas at the local level. So, minsan kasi yung batas, pag na-formulate yan siya, pag gumawa ng batas ang isang local legislative council, na may sektor na nakakalimutan kung wala siya dyan. Ayun, kumbaga sa lahat ng mga mga konseho ng struktura ng pamahalaan, yung nagpapanday ng batas ay kumbaga crucial. Ano ba ang crucial sa ating sariling wika, ano? Baka may dagdag na paliwanag dito si kasamang Abin. Oo. So, ibig sabihin, hanggat usually, hindi mo rin ma-blame kahit sino because that's human nature. Pag wala yung tao dyan, hindi siya napapansin. So, ngayon, sa pamamagitan ng isang mandatory representative, nakikita ng kanyang kapwa gumagawa ng batas, may representante dito ang ganitong sektor. So, kahit pa paano, hindi niya makakalimutan yung kanyang pananagutan doon sa sektor na yon. So, pag may nakaupo na mandatory representative, at ito po ay isang legacy na iniwan sa atin ni si Secretary Jesse Robredo,
kasi sa kapanahunan niya naibuo itong batas para sa mandatory representative na lagyan natin ng representante ang lumad sa Legislative Council. Kahit sa local level, merong batas na mapanday, merong batas na maipasa kahit na sa level lang ng barangay, ng munisipyo na hindi talaga upang, again, I guess I was saying a while ago, na matugunan yung kakulangan. Kasi nga, kaya tayo may batas kasi nga may kulang eh. So ngayon, may mandatory rep tayo nakaupo dyan. The presence alone of the person will guide us, no? Will provide the guidance doon sa mga mambabatas na, uy, may sektor pang naiwanan. Ito nga, sige, as a collegial body, buo silang mag-usap-usap, ano bang batas na kailangan natin dyan. So hopefully, this law, the law on mandatory representative will guide. Yun po ang sadya ng batas na yan, na upang mabigyan ng guidance ang legislative body kung anong klaseng batas ang dapat ipasa. Kasama nga Bin, napapansin ba natin o kayo mismo napapansin mo ba kung walang mandatory representative ang mga katutubong lipunan sa local legislative body, medyo kulang din ang mga provision ng batas na pumapabor sa kapakanan ng mga kasama nating lumad? Ganun ba yon? Oo, tama po yun. Kasi nga kung hindi mo bigyan ng mandato ang isang governance unit like the LGU, pag hindi mo bigyan ng circular yan, pag hindi mo bigyan ng guidance yan, it will not be put in their agenda. Ganun yun. So the purpose of the law is to respond to a gap and at the same time provide guidance. So yun na nga, guidance siya, guidance. Ibig sabihin, alalay siya. Tutulungan yung mga gagawa ng batas na huhubog ng batas na akma, tama at angkop doon sa pangangailangan ng bayan na yan. Okay. Sa ibang bayan kasi kasamang Abin bilang pagpapatuloy ng ating diskusyon dito, pag-uusap. Sa ibang mga bayan kasi kasamang Abin sa local legislative bodies nila sa kanilang sangguniang bayan, may mga nagsasabi na hindi na kailangan ng representative kasi among the 10 kagawads, merong isa dyan na nasa committee siya ng indigenous people. Sapat na ba yon sa tingin mo kasamang Abin? Iba yung committee, iba talaga kung yung tao. Kasi committee lang siya. So again, of course, we do not question the intentions, no? Pero having a person maglalagay ng tao, talagang will ensure na hindi makalimutan yung agenda. Kasi nga, kung committee lang, well, of course, it remains to be seen kung talagang may committee nga dyan at talagang natugunan ba yung kailangan. Di ba? May committee nga, pero hindi natutugunan yung pangangailangan. So, ito po ay sinagot naman sa isang batas na yung the Memorandum Circular of the DILG for a mandatory representative. So, ang sadya lang naman natin dito, Dan, would be balikan natin yung kasabihan, sino yung kulang sa buhay ay siya yung dapat nagkaroon ng lamang sa batas. So hopefully yung mga magpapatupad ng batas will be guided, no? Ang role lang naman natin dito sa IPDEV ay magbigay ng kaalaman, kung hindi nila tanggapin yung kaalaman, anong magawa natin. So parang ganun lang po yon. So sa part naman ng mga lumad is that may mga guidelines po kung paano pumili ng mandatory representative kasi naiba po siya doon sa karaniwan nating alam na ina-appoint. Yung mandatory representative po ay kailangang dadaan din siya ng prosesong dadaan din siya ng pamamaraang katutubo. So, paano ba ang mga katutubo pumili? From the ground, from the village, to the council, may sarili yan silang pamamaraan. So yun po yung pag-aaralan natin at tulungan natin mabigyan ng kaalaman ang mga mandatory representatives ditong darating na Martes, August 27. Na-i-plug mo na ba yan, Ray? Hindi pa kasamang Abin. Sige, go ahead. Paki-plug na lang kasamang Abin. Kasi nga, again, yung sadya natin sa IPDEV ay umaalalay lang po tayo. Tayo ay nagfa-facilitate kung ano yung kailangan ng mga ng sektor ng katutubo. So, meron po tayong gaganaping roundtable discussion. Ito po ay isa sa tuloy-tuloy ng mga capacity building activities na ginagawa ng IPDEV. Pag-usapan natin dyan kung meron na bang manrep,
kung meron naman, paano ba pinili, o kung paano pinili, tingnan natin kung ito ba naaayon sa kalituntunin o sa guidelines. At doon siguro natin hopefully makita kung ano pa ba yung direksyon na tatahakin natin na upang mabigyan ng tamang tawag yan. Tingnan natin kung naaayon ba sa guidelines yung ginawa nating pag-appoint ng mandatory representative. So yun lang po, we are here to facilitate, no? I hope, I'm sure si kasamang Jude Hover, she is our advocacy specialist, ay busy po yun na mag-imbita doon sa mga dapat sa dadalo doon sa training na gagawin natin. So this will be on Tuesday, August 27 po. Yes, thank you dyan sa sa imbitasyon kasamang Abin, Tuesday, August 27, dito sa IPDev office sa IAG, main office, sa UMEX building, Notre Dame University, Cotabato City. Kasamang Abin, thank you very much sa iyong paliwanag at sana ay tuloy-tuloy nating hawakan ang mga impormasyong ito dahil hindi pa nagwawakas ang mga diskusyon at pag-aaral natin dito sa bagay na ito kasamang Abin. Right. Again, Professor Dan, ang aking kasama ditong si kasamang Mario, pupunta tayo sa Arakan upang mabisita yung mga estudyanteng, hindi scholar ng IPDev yun, Dan, ha? That's right. Kanila nagbibigay ng scholarship ang IPDev, hindi po. Ang ginagawa natin, yung mga kabataang gustong mag-aral, ay nire-refer lang naman natin doon sa mga eskwelahang may din naman na tumatanggap, kung ano yung eskwelahan na may scholarships para sa mga kabataan, hinahatid natin ng mga bata doon. At itong dalawang bata nga na ito, ay sila ay mga Dulangan Manobo, taga-Tubak Ampatuan ito sila, ay they are now taking up Bachelor of Science in Forestry. Scholar po sila at binigyan sila ng paaralan ng Cotabato Foundation for Science and Technology. Binigyan po sila ng scholarship, tuition for 1 semester. Binigyan po sila ng, pinasok po sila sa orphanage, yung tinatawag natin na custodial care program, kung saan sila ay may libreng pagkain at saka libreng tirahan. So, itong bihira lang po ang mga privileges na ito at malaking pasalamat po natin doon kay President Samson Molao ng CFCST at kay College of Arts and Sciences, Dean Dr. Harris Sinolinding. Sila po yung talagang very generous heart to tulungan po nila tayo na maipasok itong mga batang ito. So we hope that in the coming months, pagpalain tayo ng Panginoon, ay marami-rami pa po mga kabataan na mabigyan natin ng pagkakataong makapag-aral. Kasi nga po, alam mo, yung findings ng IPDev talagang litaw na litaw doon na sa katagal-tagal ng panahon, wala po talagang access ang mga batang lumad sa education. So yan po, hopefully, God bless our trip. Maihatid natin itong mga bata ito na they're still on their first year. We hope na makagraduate ito sila at konting tiyaga lang po at sa pag-aaral na masinsinan, sigurado po kaming makapagtapos ang mga batang ito, Dan. So maraming salamat. We're still mobile. Napakalakas po ng ulan. Simula pa kanina mula Pigkawayan. I hope sa tingin ko dahil napakadilim ng langit ay hanggang Arakan ang weather na ito. So ito sa ngalan ng kasamahan kong si Mario, si Jude Hover na busy mamigay ng imbitasyon. Sino pa ba? Si Tata Cornelio Martin na nandyan sa South OP. Mahinatid daw po yata siya dyan. Si Commissioner Froilin Mendoza na kabahagi po dati ng IPDev na siya nandyan na ngayon sa Bangsamoro Transition Commission. Kami po ay nagpapasalamat. Happy weekend. Ang kasabihan nga natin dito, Dan, ay sama-samang pagpapalakas tungo sa tuloy-tuloy na pag-unlad. So, yan po. Sige, babay na talaga. Thank you. Thank you very much kasamang Abin, kasamang Mario. Have a safe trip at ingat sa inyong paglalakbay at sana ay maging matagumpay ang mga layunin sa araw na ito sa ating mga appointments sa iba't ibang lugar sa buong staff ng IPDev. At mga kaibigan, meron na lang po tayong 1 minuto na lalabay sa ating programang Balitang Lumad at i-wrap up natin ng konti itong ating
programa. Ano po. Next week ho ay samahan po ninyo kami muli dahil ang ating programa ay magkakaroon na ng mga trivia, ng mga pa-contest dito. Ano? Ang papremyo nito ay saka na lang natin i-announce. Siyempre, ang ating mga impormasyon, ang ating pag-uukulan ng pansin sa ating mga trivia, kagaya kanina, no, nabanggit natin yung number ng mga affiliations, 18 ang indigenous societies, 13 ang Bangsamoro societies, at saka 9 naman ang settler societies dito sa Mindanao. Tandaan yung mga information na yun dahil isa yon sa mga magiging trivia natin next week upang maging masaya naman ang lahat na nakikinig dito sa ating programang Balitang Lumad. Well, mga kaibigan, it's time for me also to say bye-bye for now sa ating mga tagapakinig, sa tanan nga nagpalamati, sa tanan natong mga naminaw sa tibuok nga Central Mindanao at ganun din dito sa Zamboanga Peninsula. Lahat ng naaabot ng broadcast ng ating estasyong DXMY, at sana ay tuloy-tuloy kayo makinig upang sama-sama nating aralin ang mga mahahalagang issue na kung saan kaakibat nitong makalakihang issue na ating inaharap sa ating Mindanao Peace Process upang tayo ay magkaroon ng mas aral at mas mapayapang pagharap sa mga issue at hamon na tinatahak nating landas upang makamtan ang pangmatagalang kapayapaan dito sa buong Central Mindanao. Sa lahat ng ating mga kapatid na Bangsamoro ay isang maligaya at mapayapang pagbati at sana ay maging matahimik ang ating buong linggo at susunod pang mga linggo. Sa tanan naman naton nga mga kaabyanan, nga mga Bisaya diha, at sana ay maging mapayapa din at tuloy-tuloy ang ating pagsuporta sa ating Mindanao Peace Process at sa ating mga kaibigan, mga kapatid na lumad. Sama-sama po tayo at mag-contribute upang mabuo natin ang tinatawag nating Sustainable Peace and Development para sa Mindanao. Sa muli, sa ngalan ng IPDEV at sa ngalan ng Kapayapaan at sa ngalan ng programang Balitang Lumad, ito po ang inyong kaibigang Professor Raydan Lacson nagsasabi at nag-iiwan ng isang mapayapang linggo sa ating lahat.